Sigurado ka na ba sa balak mo, Quintin? Nagmamadaling bumaba ng hagdan ng katulong upang masabayan ang amos sa paglabas. Malay ba natin at baka may kapamilya pang batang yon? Hindi na siya bata, dalaga na siya. Naghihintay mga pulis na may kumontak sa kanila para sunduin siya. Pero walang nag-abala. Manang, she's very pitiful. Ayoko siyang mabulok sa kung saan. Nasa gilid ng basurahan ng dalaga ngayon at naghihintay na mabigyan ng tira-tirang ulam. Kahit ang 21 anyos na si Quintin ay nahabag nang makita ito. Maging siya kasi mismo ay wala na ring mga magulang. Matagal pa ang proseso ng mga papeles. Mauuna pa ako ipadala ng ibang bansa upang mag-intern kaysa ganap na ma-adapt ang babaeng yon. San ka naman nakarinig na isang 21 anyos na lalaki ay mag-a-adapt ng isang 16 na anyos na babae, ha? Napangiwi ang matanda. Alam kong problemado ka. Dahil sa nalaman mong baka di ka na mag-anak pero kapabayaan ang biglaang pagdedesisyon ng ganito. Huminga ng malalim si Quintin. Ang ulan sa labas ay nagpapaalala sa madilim niyang aura. Sige, pag-iisipan ko to ulit. Pakialagaan na lang ang batang yun, Manang. Kapag buo na ang pasya ko, hahanap ako ng paraan para makupkup natin siya. Lumingon si Quintin sa ikalawang palapag ng bahay at nakitang nakatayo ang babaeng napulot niya kahapon sa daan. Pangalan ay Fiona Laranya, 16 na taong gulang. Niligtas niya lamang ito dahil sa isang makasariling desisyon. Lumabas ang balitang depektibo ang kanyang similya. Posibleng hindi na siya magkaanak. Out of panic, naisipan niya mag-ampon. Sakto na namang naaprubahan ang application niya mag-intern abroad. Aalis siya bukas mismo. Hindi niya alam kung kailan sila ulit magkikita. Mabilis na lumipas ang 7 taon. Manang, luto na tong ulam. Mabilis na tinakpan ni Fiona ang kaserola at naglakad paalis ng kusina. Ang init-init ng panahon ngayon. Baka manibago na si Quintin sa klima. Malamig sa New York, di ba? Naku, Fiona. Kanina ka pa aligaga rito sa bahay. Dapat sumama ka na lang sa mga susundo kay sir. Kesa narito ka tas kinukulit mo ko. Manang naman. Natatawang umupo ang dalaga sa sofa. Syempre, excited lang ako makita muli yung taong nagligtas sa akin. It's been 7 years. Ngayon ko lang ulit siya makikita personal. Nasisilayan mo naman siya sa social media. Madalas mag-send si Quintin ng picture sa akin. Di ba't pinapasa ko naman sa'yo yun? Hindi yun sapat, Manang. Nagkibit balikat si Fiona. Alam ko nga ang itsura niya. Naririnig ko nga ang boses niya habang nag-uusap kayo. Pero, never niya akong tinawagan maging sa birthday ko. Minsan nagtataka ako kung bakit niya pa ako niligtas sa gutom kung di niya rin ako papansinin. Kaya siguro ayaw siya nitong kausapin ay dahil hindi siya natutuluyang formal na may adapt. Kahit mapera si Quintin, malabo yung mangyari. Napangiwi ang mayordoma ng bahay. Diyos me, di ka na bata no? Magpasalamat na lang tayo at naawa si Quintin sa'yo noon. Isipin mo, kung di kanya binigyan na matutuluyan, saan ka papulutin? Kahit na. Ani Fiona sa isipan. Ngumuso si Fiona sa kawalan. Bakit pa nga ba siya nagpapa-apekto? Past is past. Bakit ba oho na oho siya sa atensyon ng lalaking yon? Bumaling siya kay Manang at tumango. Naintindihan ko, Manang. Sobra-sobra na itulong sa akin ni Quintin. Hindi na dapat ako nag-iinarte. Sa totoo lang hindi rin kita masisisi. Pagak na tumawa ang matanda. Pinaalagaan sa akin pero hindi ka naman kinukumusta. Simula talaga nung mabunyag ang problema ni Quintin sa katawan, bigla siyang nagbago. Naging malamig na siya sa lahat. Napairap si Fiona sa kawalan at nakita yun ni Manang. Yang mukha mo parang naiirita ka pa.
Ibang-iba ang sitwasyon nating lahat. Hindi dahil para sa wala lang, dapat kay Kentin okay na rin. Katawan niya yun. Natural lang na malungkot siya ng husto. Napakamot siya sa leeg. Hindi naman sa pinagtatawanan ko ang sitwasyon niya, Manang. May ideya ako kung ano siya bilang tao. Mabait at mahinahon. Gwapo pa. Baka pati ang Diyos nainggit sa kanya kaya binigyan siya ng problema. Hoy, bibig ng batang to. Totoo naman po. Sa palagay ko, walang ibang lalaking papantay kay Kentin. Buong pagmamalaking aniya. Mabilis na sinundan niya ng isang pamilyar na boses mula sa pintuan ng bahay. Thanks, I guess. Naumid si Fiona at halos mabilaukan sa sariling laway. Nagiinit maging ang likod ng kanyang tenga dahil sa hiya. Si Manang naman, dali-daling tumalon mula sa pagkakaupo sa sofa upang mapuntahan si Kentin at mayakap. Ay hala, ang tangkad mo na. Mamaya niyan hanggang bewang mo na lang ako. Anong klaseng vitamins ba iniinom mo? Ang tikas, nak! Hindi naman ganun kalaki ang pinagbago ko, Manang. Bahagyang tumingin sa paligid si Kentin. Napalunok si Fiona nang lumandas ang mga mata ng lalaki sa kanyang direksyon. Bumati siya. Hi, Sir Kentin. Ngumiti ito. Ang dimple nito sa kanang pisngi ay nagpakita. Don't call me sir. Matagal na tayo magkakilala. Matagal na magkakilala? Pag-uulit ni Fiona sa isip. Ni hindi mo nga ako kinakausap tuwing on-call kayo ni Manang? Inilihis niya ang tingin bago pa man mairapan ng lalaki dahil sa pagiging plastic nito. Hindi porket matagal nang magkakilala close na agad, sir. Si Manang po ang malapit sa akin, hindi ikaw. Nagbuhol ang mga paa ni Manang habang kinukuha mga gamit ni Kentin. Halos hindi ito makapaniwala sa sinabi ni Fiona. Fiona, ikaw talagang bata ka. Tila nasilihan ang mukha ni Kentin dahil sa pamamawis. I'm sorry. Nagtataka si Fiona. Kala ko magagalit siya sa sabihin ko. Nakuha pa nito mag-sorry. Ibig sabihin posibleng intention niya talagang wag akong pansinin. Diretsang tinanong niya si Kentin. Sinadya mo bang kalimutan ako para kusa akong umalis dito sa bahay mo? Hindi ako magagalit. O ano man kung sakaling umuo ka. Sa totoo lang, sobra-sobra na yung natulong mo sa akin. Mas tanggap pa ni Fiona na paalisin siya nito kesa pinapatuloy nga siya sa bahay, hindi naman siya gustong tingnan man lang. Fiona, kararating lang ni Kentin. Pagpahingahin muna natin siya. Sumenya si Kentin bago humarap kay Fiona. Tungkol dyan, sige, mag-usap tayo ngayon. Ilang sandali pa ay nagkaharap ang dalawa. Si Manang ay pinapunta muna ang lalaki sa kusina upang walang pumigil sa kanilang palitan ng salita. Ba't ka galit sa akin? Tinanggal ni Kentin ang suot na coat. Is there any problem kaya gusto mo umalis? We can fix it. Humalukip-kip si Fiona at tumungo. Ngayon ay nahihiya na siya sa inasta kanina. Sagutin mo yung tinanong ko kanina para matapos na. Maga pa naman. Makakapag-impake pa ako. No, ayoko umalis ka. Kung ganun, bakit parang ayaw mo sa akin? Napatuwid na upo si Kentin. I never said that I don't like you. Sa totoo niyan, gusto ko maging malapit tayong dalawa. You have to acknowledge me as a guardian on your own, without my influence. Ayoko na isipin mo na papalitan ko ang mga magulang mo. Bumagsak ang sikmura ni Fiona. Hindi kita maintindihan. Ba't mo sinasali sa usapan ng mga magulang ko? Bahagyang umaling si Kentin bago sinabing, so I can be your guardian. Pangarap ko noon pa man na magkaroon ng sariling pamilya. You might think na napakababaw ng gusto ko. Lumaki akong walang mga magulang, Fiona. I crave what I don't have. May chance na hindi ako magkaanak. Nalaman ko yun na saktong nakilala kita. This is a sign, Fiona. A gift from God. Siguro dahil hindi ako magkakapamilya in a conventional way, napunta ka sa akin. Para ikaw na lang magpuno ng kulang sa buhay ko. You can be my adoptive daughter. Dugtong pa nito. Daughter? Ani Fiona sa isip.
Tinitigan ni Fiona ang mukha ni Quentin. Hinihiling na sana. Sabog lang ang lalaki kaya nasabi nito yon. So no, I don't want you to leave. Sa katunayan, ikaw yung dahilan kung bakit umuwi ako. Pero 23 years old na ako. Pagrarason ni Fiona. Hindi na niya kailangan ng guardian. All the more reason why it's perfect. Pagrarason ni Quentin bago tumayo. Nagigilty ako sa tuwing iniisip na basta-basta na lang kita agawin sa parents mo. Ngayong 23 ka na, makakapili ka na para sa sarili mo. You can choose me as your parental figure. Para may kasama ako sa pagtanda. Bumaba ang tingin ni Quentin sa labi ni Fiona saglit. Mabilis nang umiwas at naglakad paalis. You've grown to be a very beautiful woman, Fiona. Let's eat dinner together. Mag-catch up tayo. Nag-init mga mata niya. Napakahirap namang sabayan ng trip nito si Quentin. Pero ngayong nandito na ang lalaki, hindi naman makuha ni Fiona na basta-basta na lang umalis. Ilang taon din niya itong hinintay na umuwi. Kinagabihan nang sila'y maghapunan. Lumamig na lang ang pagkain inihanda ko, Fiona, hindi pa rin mababa si Quentin. Malungkot na inayos ni Manang ang pagkain sa hapag. Puntahan mo kaya sa taas, ayain mo siya maghapunan. Nag-aalangang tumayo si Fiona mula sa kinauupuan. Pumunta siya sa ikalawang palapag ng bahay at humarap sa kwarto ni Quentin. Sir? Sir, oras na para maghapunan. Fiona? Bumukas ang pinto. Tumunghay ang kagigising lang na binata. Anong oras na? Mag-aalas 8 na. Kapag hindi ka pa bumaba para kumain, baka palayasin ako ni Manang dahil sa mga sinabi ko sa'yo kanina. Natigilan si Quentin. Maya-maya ay tumawa ito. Napaka-prangka mo naman. Wait, hindi ko pa naibibigay sa iyo ang pasalubong na inihanda ko. Wait for me here, Regalo. Pinilit ni Fiona na wag ma-excite. Pero, nanginig pa rin ang bawat daliri niya sa kamay. Nang bumalik si Quentin sa pintuan, may dala-dala itong paper bag. Here, open it. Hindi ko alam ang size mo, pero sinigurado kong kakasya sa'yo yan. See? Hindi man ako naging attentive na guardian sa'yo dati. Pero babawi ako sa'yo, promise. Binuksan ni Fiona ang bag at inilabas ang isang plastic na may lamang pajama. Nagmumura sa kulay pink ang tela at ang disenyo ay puro puso-puso at lollipop. Nanlamig ang pawis ni Fiona sa ilong. Binuklat niya ang pajama at nakitang napakalaki nito. Talagang hindi nakakatuwa. Sino hindi magkakasya dito? Sobrang laki ba naman? Huminga siya ng malalim. Pinakakalma ang sarili subalit mahirap. Kahit nga siguro, sumiksi ka pa sa kabilang binti nitong pajama, kakasya pa rin tayong dalawa. Tumango-tango si Quentin. Tila ba naginhawaan pa ito. Good. It's good na kasya sa'yo. Don't worry kung maluwag-luwag siya. Lumalaki ka pa rin naman. Fiona, you're still growing. Ayos lang yan. Nag-init ang batok ni Fiona. Mukhang magkaka-high blood pa siya dahil sa lalaking to. Nawala ng 7 taon tapos pagbalik ay ito pa ibibigay sa kanya? Look. Umiling si Fiona. Tignan mo nga ang katawan ko, Quentin. At sabihin mo kung sakto ba itong pajama na to sa akin. Ibinaba ni Quentin ang tingin sa kanyang katawan. Mabilis pa sa 4:00 kung mamula ang pisngi ng lalaki. You have an hourglass body. It's great. Sa susunod, aayusin ko ang pagbili ng damit mo. As your guardian, it's my responsibility to make sure na komportable ka sa damit mo. Bumaba ka na, sir, para sabay na tayong kumain. Nag-angat ng kilay si Fiona. Humalukip-kip siya at padabog na bumaba ng hagdan papunta kay Manang at nagtanong. Manang, nagka-girlfriend na ba ito si Quentin o hindi pa? Nabilaukan sa saging ang matanda. Uubo-ubo nitong inilibot ng tingin para masigurong wala pa ang kanyang amo bago sumagot.
Sa pagkakaalam ko, hindi pa. Nag-aral ng maigi ang si Quintin para mamana ang pera at lupa ng mga magulang niya at ma-handle ito ng maayos. Nung nasa abroad naman siya, mahigpit ang kompetensya sa trabaho kaya bigay na bigay siya sa kumpanya. Saan siya makakakuha ng oras para magliwaliw? Dagdag pa na, problemado siya sa, alam mo na. Kaya ayun, wala. Dahil dyan, kung ako sa'yo magpakabait ka. Marami ang laman ng utak ni Quintin, iha. Huwag mo nang dagdagan pa. Maraming laman ng utak niya, pero hindi magawang itama ang size ng balakang ko? Ani Fiona sa kanyang isipan. Pasalubong? Sabi pajama, sa laki ng binigay sa akin, para na ako nagkumot. Nang marinig nila ang yabag ni Quintin, mabilis nagsitikom ang kanilang bibig. Umupo sa dulo ng mesa ang lalaki saka nag-umpisang sumandok. Ibinaba ni Fiona ang mga mata nang mapansing kanina pa siya nakatitig sa lalaki. Manang, I'm considering something. Panimula ni Quintin. Gusto ko sanang magsimula ng maliit na business dito sa atin. Kung mag-bloom in 1 year, baka hindi na ako bumalik ng New York. Ibinaba ni Fiona ang kubyertos at nakinig ng maigi. Naisip ko kasi masyadong malayo ang New York. Hindi naman ako doon magstay oras na tumanda ako. Mas magandang magsimula ako sa Pilipinas mismo. Tapos dito na ako magre-retire if ever. Tama naman. Sang-ayon ni Fiona sa kanyang isipan. Ang totoo, ayaw niya lang mapalayo muli si Quintin. Oras na lumarga ito, kakalimutan na naman siya ng lalaki. Talaga, Quintin? Mangiyak-ngiyak na sabi ni Manang. Buti na lang at naisip mo yan. Matagal ko nang hiling na maglagay ka dito sa Pilipinas pero panayang hindi mo. Bahagyang tumingin si Quintin kay Fiona bago tumikim. I have a reason to stay now, Manang. Don't worry about me anymore. Napangiti roon si Fiona. Saktong nagsalita muli ang lalaki. Fiona, sweetheart, how about magpunta tayo ng zoo bukas? Nagpanting ang tenga niya. Gumaan ang sikmura ni Fiona at halos sa puntong gusto na niyang lumutang sa ere. Sweetheart? Pero teka, anong gagawin nila sa zoo? Nagpatuloy si Quintin. As your guardian, kailangan ipasyal kita para hindi ka rin nagkukulong sa bahay. We need to bond dahil matagal akong nawala. Mabilis na tumaob ang kaninang kilig na nararamdaman ni Fiona. Maging si Manang, muli ay nabilaukan sa pangalawang saging na kinakain. Sorry sir, ang pait nitong saging. Don't buy that next time. Yes sir. Umismid si Fiona. Siya rin ay may pait na nararamdaman pero hindi galing sa saging. Mariin na tinitigan niya ang mukha ni Quintin hanggang sa lumingon sa kanyang lalaki. What? Tanong pa nito. Iiling na sana si Fiona at nagpa siyang wag itong pansinin nang biglang umisi si Quintin. Gusto mo ng orange? Ipagbabalat kita, okay? As your guardian, it's my duty to do this. Gustong maiyak ni Fiona sa kaka. As your guardian ni Quintin. Ayaw niya naman kasi itong maging magulang. Hindi ba talaga pwede maging boyfriend niya na lang ito? Kinaumagahan, kinausap agad ni Quintin ang kaibigan na si Brian sa telepono upang humingi ng advice. Gusto niya talagang umayos ang tensyon sa pagitan nila ni Fiona. Baka naman kasi hindi nag-approach na maayos, buddy. Pangangaral ng kaibigan sa kanya. May pagka-slow ka pagdating sa social interaction. I know. Napapalatak siya. And I feel guilty. Kaya siguro hindi ka pinapansin dahil sa kai-Ingles mo. Itsura mo palang pang foreigner na. Nariyan pa yung asta mo na masyadong tahimik. Sinong hindi man lalamig dyan sa ganyang attitude mo? Ba't parang hindi ka kumakampi sa akin? Aba, iniisip ko lang ang rason kung ba't mailap sa yung adopted child mo. Huminga ng malalim si Brian. Ganito, di ba sabi may papasyal mo siya? Maliban sa zoo, may iba pa. Sa arcade, pwede na sa botanical garden. Inonote ko yan. Tila nabunutan ng tinik si Quintin.
Hindi siya tumanggi sa zoo, which is a good start. Ayun! Napatawa ang kaibigan. Alam mo, Quentin, malakas ang charm mo sa babae. Bata lang naman yan. Ba't ka nahihirapan na makipag-close dyan? Umiling ng bahagya si Quentin at inayusan ang sarili sa harap ng salamin. Quentin? Pagtawag ni Manang sa pinto. May seminar si Fiona. Ngayon na, naisip ko, gusto mo ba siyang ihatid? Mag-usap kayo ulit, ganun. Napangiti siya. Salamat, Manang. Bababa ako agad. Tanong naman ni Brian. Si Manang ba yun? Di ko siya marinig na maayos. Sige na at i-off ko na ang cellphone ko. Wait for my update. Have a safe flight, buddy. Bumaling siya saglit sa pintuan at binalingan si Manang. Pakisabihan si Fiona na hintayin ako, Manang. Sige, Quentin, masusunod. Pumalatak si Brian. Problemado ka na niyan? Nakaharap mo na ang high-ranking officers ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo dati. They all commended your tenacity. Huwag mo sabihing, ayos lang sa'yong ilublob sa kumukulong mantika, pero tiklop ka naman sa isang bata. Kumunot ang noo niya. Because I owe her an explanation. Baka kasi hindi niya maintindihan. Well, even I, Quentin, hindi ko rin maintindihan. You start to mention this name, Fiona, to me 3 years ago. Napangiwi si Quentin habang iniisip ang rason. It's not easy to tell Brian. Baka kapag nalaman niya, mandiri siya sa akin. What? Humalakhak ang lalaki. Imagination mo lang yan, Quentin. Sabi na nga ba, itong mga taong tahimik, kay grabe naman kung mag-overthink. Hala, sigit bumaba ka na nang maihatid mo na yung alaga mo. Bumungad kay Quentin ang tulalang itsura ni Fiona sa kanyang pagbaba. Mukhang kanina pa ito naghihintay sa kanya. What time is it? Kumurap ang babae. 8:00 na. Tumikhim si Quentin at umulit. I mean your seminar, Fiona. Anong oras? Kung may time pa, mag-almusal ka muna. 10:00 pa naman yun. Nag-iwas ito ng tingin. Tapos na ako mag-almusal. Maaga akong nagising. Tinitigan ni Quentin ang madilim na pangilalim ng mata ng babae. Kinwestiyon niya ito. Maaga nagising? O hindi ka talaga natulog? Napahawak si Fiona sa muka. Masyado bang halata? Tanong nito. Nababakas ang hiya sa ekspresyon. May tinapos na ako kagabi. Hindi ko na malaya ng oras kaya kulang ako sa tulog. Dumukwang si Quentin at pinaglapit ang mukha nila upang masuri ng husto ang mata ng babae. You still look fine. Medyo lumamlam lang ang mga mata mo dahil sa puyat. Alam ko na bata ka pa, pero hindi mo dapat pinapagod na husto ang sarili mo. Alam mo ba nakakatanda ang itsura ang pagpupuyat? It's bad for your health. Lumunok na makailang beses si Fiona. Naghahanap ng maaaring isagot. Hindi ko naman inaaraw-araw ang pagpupuyat eh. Nag-aalalang tumalikod dito at naglakad paalis. Maglalagay na lang ako ng makeup para hindi siya halata. There's no need. Sinabayan ni Quentin ang hakbang ng babae. Magpolbo ka na lang. Gumaan ang pakiramdam niya ngayong malumanay na sila nag-uusap ni Fiona. Isa itong development, kumbaga. Ayaw mo ba sa mga babaeng nagme-makeup? Natigilan si Quentin sa naging tanong nito. Makeup is okay? Napansin ko lang na para bang ayaw mo maglagay ng kolorete. Kung hindi ako nagsalita, siguro hindi mo maisipang maglagay, di ba? I'm at fault. Sorry. You look beautiful. Sadyang nag-aalala lang ako sa kalusugan mo. Gano'n naman pala. Ngumiti saglit si Fiona. Para lang tong seminar sa medical certificate na kukunin ko. Kailangan ko kasi para sa pag-a-apply ng trabaho. Di porket hindi naka-makeup hindi na presentable. Basta mamalinis tingnan. You always look presentable, Fiona. Nagkibit balikat si Quentin. I always see you around, Manang. Whenever I video call her nung nasa New York pa ako. May araw bang hindi ka maganda?
Laking gulat ni Quintin nang mabuwal si Fiona paharap. Napatid nito ang sariling paa, dahilan upang bumagsak. Pinigilan ni Quintin ang sanay pagdiretso nito sa sahig. Napwesto niya ang kamay sa bandang sikmura ni Fiona. Natural na malalapad ang kanyang palad. Hindi sadya ay nadakma niya ang hindi dapat mahawakan ng basta-basta. Malambot at bilugan. Sa sobrang gulat ay binitawan niya ang babae at itinago ang kamay sa likod. Maingay na bumagsak si Fiona. "Quintin!" Tili ni Manang nakalalabas na ng kusina. "Diyos ko, kang bata ka! Anong problema mo kay Fiona at bigla mo na lang siyang tinulak?" Suminghap siya. "Hindi ko siya tinulak, Manang. I would never hurt a woman intentionally. Kung ganoon, ba't na lang bigla siyang bumagsak? Nakita ko, ha? Huwag mo siyang gaganunin. Hawak mo siya, tas bigla na lang siyang humilata. Iha, hindi ka ba nabalian?" Matalimang tingin ni Manang kay Quintin habang inaalalayan ng dalaga. "Fiona, I'm sorry." Aniya, na pinutol agad ang babae. "Ayos lang ako." Hindi magawang humarap ng babae sa kanya. Hinog na kamatis kung mamula ang ilong at pisngi nito. "Manang, aksidente yun. Nagbuhol yung paa ko kanina kaya bigla ako natumba." "Talaga?" Kumurap ang matanda. "Iyakap ka ni Quintin kanina. Tapos 1 segundo lang nakayapos ka na sa sahig." "Manang, huwag mo na ipaalala sa kanya ng paulit-ulit." Hiling ni Quintin sa isipan. Nagsimula siyang maglakad papunta sa dining room habang nagpapaliwanag. Lumuwag ang hawak ko sa kanya kaya nabitawan ko siya. "I already apologized, Manang. Really?" "Ay, wala namang problema kung ganun nga." Umubo ng pasimple si Manang. "Hindi naman ako bulag. At nakita't narinig ko ang pagtatalo niyo noong una. Hindi niyo naman ako masisisi kung nag-alala ako, di ba?" Matagal na naging katulong si Manang sa bahay ni Quintin. Para sa kanya, ay isa na siya nitong malayong kamag-anak. Naiintindihan ni Quintin ang emosyon nito. "Bati na kami ni Fiona, Manang. Di ba, Fiona dear?" Lumunok siya at ikinuyumang palad bago isinilid sa bulsa. Bagsak ang mga matang tumango ang babae. Umahon ang kakaibang kaba sa dibdib ni Quintin. Mukhang ayaw pa rin talaga ng babae sa kanya. Paano niya ba ito mapapaamo? Nang matapos ang seminar ay saka naman nag-ayang magpunta ng zoo si Quintin. Kasama man ni Fiona ang mga kaibigan habang binabagtas ang kahabaan ng City Health Office, ang atensyon niya ay buong okupado ni Quintin na siyang naghihintay ngayon sa parking lot. Puntahan ko na kaya yun? Iniisip niyang baka maboard ito. "Uy, Fiona! Bakit ang tahitahimik mo ngayon, ha?" Pambubuyo ng isa niyang kaibigan. "Tignan mo si Miguel. Hindi tuloy makaporma ng maayos kasi tulala ka." Si Miguel, ang lalaking noon pa man ay pinapare sa kanya. Wala namang pag-aalma kay Fiona dahil alam niyang biro lang ito. Kahit kailan, di nagpakita ng malisya si Miguel sa kanya. "Pasensya na, may iniisip lang ako. Yung sugar daddy mo na naman ba yan?" Bumunghalit ng tawa ang lahat. Nakaramdam ng pagkailang si Fiona. Hindi naman kasi niya sugar daddy si Quintin. Napakabata pa nito sa pananaw niya. "Hoy, maghunos dili ka, babaita. Ilang taon mo nang nasa kokote ang sugar daddy mo, ha? I-let go mo na yan." Noon, tinanong ng mga ito kung may lalaki ba importante sa buhay ni Fiona. Ang expect ng lahat ay babanggitin niya si Miguel, pero ang sabi niya lang niya, "Ang importante sa akin ay ang savior ko, si Quintin Mandriego." Nag-usisa ang mga kaibigan niya at dito nila nalaman ang setup nila sa bahay. Ineksahirada ng mga ito ang sitwasyon at tinawag pang sugar daddy si Quintin. Hindi nga kasi siya matanda, ano ba? Umirap si Fiona na siya ikinatindi ng paghalakhak ng mga ito. Ayaw ipakita ni Fiona ang litrato ni Quintin. Ayaw niya rin ipaalam sa iba ang edad nito. Baka may magkagusto pa kay Quintin dito sa mga kaibigan niya. Tama na nga yan. Mas maalam pa kayo kay Fiona sa buhay niya eh. Buhay niya yan, hayaan niyo siya. Pagtatanggol ni Miguel.
Nakakabastos pakinggan na tinulungan na nga si Fiona, nagagawa pang pagtawanan ng taong yun. Hindi ganun ang relasyon nila, okay? Nakapag-aral pa man din tayo tas ganyan kayo mag-isip. O sige na nga, sorry na Fiona. Palatak ng isa. Itong si Miguel napaka-good guy, no? Hindi siya nagdadalawang isip magsalita, may paglaban lang si Fiona. Gentleman naman talaga si Miguel. Hindi nakinig si Fiona. Nang mapalingon siya sa gate, naging bingi na siya sa usapan nila. Noon pa man, spokesperson na ni Fiona si Miguel. 'Di ba Fiona, naalala mo? Umiling si Fiona at mabilis na inayos sa mga gamit para sumibat na. Nasa gate na si Quentin at nakita na siya nito. May pupuntahan pa ako. May iwan ko na kayo. See you. Oy, nag-uusap pa tayo. Fiona! Hinihingal na huminto siya sa harap ni Quentin. Tara na, huwag ka nang tumambay dito sa gate. Pinapalibutan ka na ng mga langaw, oh. Pag may nadisgrasya sa mga yan, maging kasalanan mo pa. Nagtatakang ipinilig ni Quentin ang ulo. Langaw? Wala namang langaw sa paligid. I took a bath. I swear I'm clean. Anong tawag mo dyan sa mga taong halos mabulag na kakatitig sa'yo? Ani Fiona sa isipan. Hinawakan niya ang siko ng lalaki at inalalayan nito paalis. Wala, arte ko lang yun. Pwede na ako mamasyal. Good. Hinawakan saglit ni Quentin ang ulo niya bagong umiti. Then, let's eat lunch first. Fiona! Humabol si Miguel sa kanya. At hinila ang kanyang palapulsuhan. Nabigla si Fiona sa lakas ng lalaki kaya napakislot siya sa sakit. May sasabihin ako sa'yo. Tumalim ang mga mata ni Quentin. Inabot nito ang kamay ni Miguel at pinakawalan si Fiona. Nakakarinig siya. You don't need to grab her like that. I'm sorry. Bahagyang napangiwi si Miguel. Napagtanto na mas matangkad si Quentin sa kanya ng ilang pulgada. Di bali na, sasabihin ko na lang ng diretsyo. Ikaw si Quentin Mandriego, di ba? Yung guardian ni Fiona? I am. Then sir, huminga ng malalim ang lalaki. Bala ko sana ligawan si Fiona. I've liked her for a very long time. Fiona, alam kong siguro may iilang pagkakataon na napansin mo kakaiba ang tingin ko sa'yo. I'm here to clear it up. Hindi lang ako may gusto sa'yo. Tingin ko mahal na rin kita. Ngayong graduate na tayo, may oras na para sa ibang bagay. Can you give me a chance? Tumawid ang likod ni Quentin. Halos magdugtong ang kilay nito. 23 years old lang siya. Bata pa si Fiona. With all due respect, sir, nasa legal age na po siya. Pwede na siyang uminom, gumala at magnobyo. Eventually, pwede na rin siya magpakasal. Namula ang liig ni Miguel. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon, Fiona. No! Lumakas ang boses ni Quentin. The audacity of you to say all that? Ganito na ba ang panliligaw ngayon? Umamin ka nga pero salita lang kaya mo ibigay. Hindi ka man lang nag-effort. She deserves more than your words. Umawang ang labi ni Fiona. Naisip na iba ang dahilan ng pagiging strict ni Quentin kay Miguel. Iba sa ini-expect niya. Ibig sabihin, oras na bigyan niya ako ng ingranding parigalo, habang umaamin papayag ka na ligawan niya ako? Natahimik si Quentin. Maya-maya ay tumango ito kahit pa hindi maipinta ang ekspresyon. Exactly. Hindi ka kung sino-sino babae lang. Kailangan pag-effortan ka ng sobra. Akala ko pa man din kung ano na. Ani Fiona sa isipan. Napangiti nang mapakla si Fiona. Umiling siya kay Quentin. Miguel is right. Nasa legal age na ako. Hindi ko na dapat kailangan ng consent ng kung sino kung magpapaligaw ba ako o hindi. I was never a materialistic person. Basta ba tapat lang sa salita at talagang minamahal ako, tatanggapin ko. Humarap siya kay Miguel. Talaga bang may gusto ka sa akin? Na hindi biro yung
pagsabay mo sa mga kaibigan natin tuwing inaasar tayong dalawa? Satisfied sa naging reaksyon ni Fiona, lumapit konti si Miguel at dedikadong umoo. Matagal na kitang inaasam. Alam mo ba? Sadyang nirerespeto ko lang ang priorities mo pati na rin ang lahat ng gusto mo. Kaya hindi ako dali-daling lumantad. Gusto ko kapag niligawan kita, ako lang magiging laman ng puso mo. Naantig konti si Fiona. Malumanay siyang umiti at nagpasalamat dito. Ilang sandali pa, ay nagpaalam na rin si Miguel matapos mag-set na isang dinner date sa Makalawa. May manliligaw na siya, pero hindi niya makuhang sumaya. Nang makapasok sa kotse, agad na nagsimula si Quintin. Are you hinting something towards me? Pakiramdam ko may issue ka sa akin, ayaw mo lang sabihin. Wala. Iniwas ni Fiona ang tingin. Bakit mo naman naisip yan? I just have this gut feeling. Feeling mo lang yan. Bulong ng babae. Malay ko sa iniisip mo, basta wala akong problema. But you're shouting at me right now, Fiona. Kasi nga, tanong ka ng tanong. Pwede bang manahimik ka muna? Nag-iisip ako. Tila nasaktan si Quintin sa kanyang paghiyaw. Nanliit ito sa driver's seat at mukhang hindi na halos sumihinga. Mabilis na guilty si Fiona. Hindi naman kasi kasalanan ng lalaki na talagang anak lang ang pagtingin nito sa kanya. Sorry, disappointed lang ako. Ilang sandali pa ay sinabi niya. Siguro tama ka kanina. Yes, tama naman talaga ako. I'm a man myself. Kapag ako aamin, bibili ako ng maraming regalo. Buong pagmamalaki ni Quintin. Hindi ka naman dyan banda tama eh. Muli, ani Fiona sa isipan. Nasapak ni Fiona ang sariling noo. Ang iniisip niya, dapat tumanggi siya kay Miguel. Kahit kasi anong sabihin nito, hindi kaya ng binata na mamahay sa puso niya. Matagal na kasing pagmamay-ari ni Quintin ang kanyang buong atensyon. Kinonsola niya ang sarili ng makabawi. Aniya sa isipan ay baka nga mabaling ang atensyon niya kay Miguel. At sana makalimutan niya yung nararamdaman niya para kay Quintin. Nag-umpisa siyang magkagusto kay Quintin noong 17 anyos siya. Umuwi siya nung may kausap si Manang sa telepono. Nangangati ang kamay ni Fiona noon. Gustong agawin ng cellphone upang kamustahin ang lalaki ng ibang bansa, isang araw matapos siyang tulungan. Kumusta ka dyan? Ayos ka lang ba? Masarap ba ang ulam dyan? Bakit hindi mo ako hinahanap kapag nag-uusap kayo ni Manang? Iilan lang yon sa mga gusto niyang itanong. Nasulya pa ni Fiona ang mukha nito sa screen ng cellphone ng matanda. Nasa study room ang lalaki sa sariling apartment, nakasuot ng reading glasses at bahagyang nakangiti. Noong una nagustuhan niya lang ang mukha nito. Di nagtagal, napansin niya ang kabaitan at pagiging malambing nito kay Manang. Sana ganyan din sa akin. Daing ni Fiona. From puppy crush, heto't nadala na niya hanggang pag-graduate. Look at this animal. Don't you think it's cute? Nagpatuloy pa rin sa pagpunta ng zoo ang lalaki kahit pa may away sa pagitan nila. Cute? Pag-uulit niya. Ang cute ay yung maliliit, Quintin. Kailan pa naging cute ang leon? Pag nilapa ka niyan, cute din ang hati ng katawan mo pagkatapos. Bumungis-ngis ang binata. Yung mga fierce na animals, they're also cute. They say, magandang kupkupin kapag malambing o mabait ang isang hayop. Para sa akin, hindi. It's good to see their strong nature. They live to survive. Yun ang natural nilang pag-uugali. Kesa yung trained at nasanay na sa tao. Gusto mong pahirapan ang sarili mo, ganon? Natatawang tinuro ni Fiona ang isang unggoy sa hindi kalayuan. Kamukha mo? No, I don't look like that. Na-offend at ang ginikinti na siyang ikinatawa niya ng husto. What I mean is, oras kasi natinda ang animal, kapag kaharap mo siya, isa ka lang sa maraming taong gustong humaplos sa balahibo niya. You're not remarkable. Pero kapag ikaw ang unang nagpaamo sa hayop na yon,
maaalala ka niya. Kahit pa magkalayo kayo ng maraming taon. Your suitors should be as fierce and as cute as this lion, Fiona. Ha? Napunta na naman doon ang usapan. May problema ba si Quentin kay Miguel? Bakit naman? Tanong niya. He should be cute in front of you, and then fierce when it comes to protecting you. Huminga ng malalim ang lalaki. Yun ang first requirement. Taas naman ang standard mo. Buyo niya rito. Ikaw ba ang nililigawan? I'm just looking out for you. Ayoko na maging lugi ka sa unang relationship mo. Tuturuan kita ng mga bagay na hindi mo pa alam. Paano mo nalaman ang unang relationship ko to? Walang nabanggit si Manang na kahit ano tungkol sa umaaligid sa'yo throughout the years. Tinanong ko rin si Manang kagabi for great measure. Sabi niya wala talaga. So kapag wala ako sa paligid, saka nag-uusisa tungkol sa akin. Halos mamilog ang mga mata ni Fiona. Yes. Nag-iwas ng tingin si Quentin. Itinuro nito ang isang kulungan. Doon tayo. Teka, sagutin mo muna yung tanong ko. Hinilan ni Fiona ang kamay nito pabalik. Bakit hindi mo ako kinakausap tuwing mag-video call kayo ni Manang? Para akong baliw na paulit-ulit kung dumaan sa likod ni Manang tuwing nag-uusap kayo para mapansin mo ko. Kahit ni isang beses hindi ka nangamusta. Hindi mo rin naman ako tinitignan directly. Malay ko ba kung gusto mo pala akong kausapin? Madalas, nakabusangot ka pa kaya hindi ako makakuha ng tiyempo na tawagin ka. What if I called pagkatapos ay nagbibingi-bingihan ka lang? Nag-isang linya ang labi ni Quentin. Kinupkup kita, yes. Pero paano kung hindi ka naman pala masaya? Sinong hindi bubusangot halos malibot ko na ang buong bahay na maraming beses mapadaan lang sa likod ni Manang. Pero hindi mo pa rin ako pinapansin. Ani Fiona sa isip niya. Suminghap si Fiona at nagpa siyang iwan na lang si Quentin sa pwesto. Lumapit siya sa isang kulungan. Look, I'm sorry. Sumunod ang lalaki at huminto sa kanyang tabi. Napakababaw nun. I'm sorry. When it comes to you, masyadong komplikado. Hindi ko alam kung paano kita kakausapin. At hindi ko alam kung nagsisisi ka bang nagstay ka kasi kayo lang ni Manang nandun. Kaya gusto ko mga ibang bansa dati. Dahil masyadong tahimik ang bahay na yon. Kapag busy si Manang, naiiwan ako mag-isa. It's depressing. Inisip ko na baka mag-iba yung oras na mag-abroad ako. The silence of that house is too much. Para ako mababaliw. Nalulunod sa sarili kong bahay. Hindi boring ang pagstay ni Fiona dahil kay Manang. Pero dahil kapwa sila babae, ay pareho silang komportable sa isa't isa. Kay Quentin, mukhang hindi sapat ang presensya ng matanda. Noong settled na ang pagpunta ko ng ibang bansa, saka naman dumating. Napakagatlabi ang lalaki. Nagpipigil ng emosyon. Ayokong pagsisihan ang pagpunta ko ng New York, Fiona. Partly, I don't want to talk to you because I'm thinking, paano kung mas masaya pala kapag kasama kita dito? Inaalagaan ka. I'm a simple man. Wala akong matinding ambisyon sa buhay pagkatapos mawala ng mga magulang ko. Ang tumanda ng walang pinagsisisihan, yun lang talaga ang gusto ko. Whenever I see you walking by, kapag kinakausap ko si Manang, napapaisip ako lagi. Isa ka sa biggest what if ng bawat araw ko. Pero kapag nangyari nga yun at nagstay si Quentin doon, magiging sementado naman ang isip nila pareho. Ang pagiging guardian nito kay Fiona. Magiging considered na si Quentin bilang tatay-tatayan niya. Ayaw niya nun. Hindi naman ganun kalaki ang agwat na edad nilang dalawa. It's just 4 or 5 years at hindi ito big deal. Can you stop thinking of yourself as my father? Hindi napigilan ni Fiona ang mapareklamo. Nagpapasalamat ako sa pagkup-kup pa sa akin, Quentin, pero please, wag ganito. Napahawak sa ilong ang lalaki. Okay, at first gusto ko nga magtatay-tatayan. Nag-ambisyon na ako nun. You're already 16 that time.
Hindi na kita kailangan ihatid sa elementary school, bihisan at paliguan. It saves me from the effort. Ready-made daughter, ganon. Hindi naman ganyan dapat eh. Reklamo ni Fiona. I know. Na-realize ko yan habang pinapanood kita kasama ang mga kaibigan mo kanina. What I want is disrespectful towards your real parents. Sige, ngayon hindi ako pwede maging guardian mo. Ano ako? What am I going to be in your life? Pumikit si Fiona. Naghahanap ng pwedeng sabihin. A benefactor. Ganon. Ikaw ang sponsor ko. Magkakatotoo pa yata ang sinasabi ng mga kaibigan ko na sugar daddy kita. Aniya sa isip. Sponsor? Sumimangot si Quentin. Mas gusto ko talaga yung guardian. Your well-being and security will be part of my concern. Tapos pag nag-boyfriend ka, pwede ako makialam sa relationship nyo. Gusto lang kitang makitang hindi ka naagrabyado. I promise. Hindi ko na kailangan ng guardian, Quentin. Maingay na bumuga ng hangin ng lalaki. Fine. Para talaga itong bata kung magtampo. Humilig si Fiona sa braso nito. Kapag may tanong ako about sa relationship, tatawagin kita. Kapag may problema, ikaw ang unang makakaalam. Okay ba? Hindi ko pa naman sinasagot si Miguel eh. Hinaplos ni Quentin ang kanyang ulo. Kung guardian mo lang ako ngayon, kissing other guys is prohibited. Holding hands with other guys is not allowed to. Basically, bawal magjowa. Umikot ang mga mata ni Fiona. Maya-maya napatigil siya. Other guys? Tanong niya. Yes. Buong pusong tumango si Quentin. I'm not the other guys. You can hold my hand and then kiss my cheeks. Hindi na ako ibang tao sa'yo. I will do that with my actual dad, hindi sa'yo. Bumungis-ngis si Fiona. Hindi ko talaga alam kung paano gumagana yung isip mo, Quentin. Little girls hold their daddy's hands and kiss their cheeks. Well, I'm not a little girl, Quentin. Alam ko. Ngumiti ito. Pansin ko. Umabot ka na sa ilong ko. Are you still growing? Hopefully. Napasulyap si Quentin sa orasan. Oh, 3:00 na pala. Bakit, may pupuntahan ka ba? Oo. Is it okay if I drive you home early? Nagpapasundo si Brian sa airport. Kaibigan kong galing Japan. Bumisita ng Pinas para kitain ng parents na saglit. Iwinasiwas si Fiona ang kamay. No problem. Magta-taxi na lang ako pa uwi. You can't. May sasakyan naman tayo. Pagdadrive na lang kita. Okay. By the way, anong petsa at oras nung date niyo nung Miguel? Have you decided where to meet him? Sabay na naglakad palabas ang dalawa. Sumagot si Fiona. Siguro gabi na para hindi masyadong mainit. Baka may gagawin din kasi siya sa umaga. Tungkol naman sa lugar, hindi ko pa alam kung saan mainam. I know a place. Hindi ko lang alam kung afford ang manliligaw mo. Pasaring na wika ni Quentin. I want to bring you there myself pero total first date mo ito. I think that restaurant is great. Hindi mapigilan ni Fiona ang matawa. You're being mean for no reason. Ayos naman sa akin maghati kami sa bayarin. Nagpa-part-time naman ako habang nag-aaral. May ipon ako. You shouldn't touch that. Keep it to yourself. Papahiramin ko na lang ng pera yung manliligaw mo. Napairap si Fiona kahit pa sa totoo lang, natatawa siya sa asta ni Quentin. Mas tanggap pa niya kung diretso nitong sasabihin na mas mayaman ito sa manliligaw niya. At bakit parang nakikipagkompetensya ito kay Miguel? Hindi lahat nadadala sa pera, no? Lalo pat kaya ko naman magtrabaho para sa sarili ko. Ayoko na isang araw, bigla na lang ako kwentahan dahil sa natanggap ko mula sa iba. Nasa likod ni Quentin si Fiona. Hindi nakita ng babae ang pagdilim na ekspresyon nito. Your future husband is going to be a lucky man. Hindi masyado. Sumunod si Fiona at pumasok sa passenger seat ng kotse. May pagkamaldita din kasi ako. Imagine, iindahin niya yung pagiging topakin ko hanggang sa tatanda kami. Napaisip si Quentin saglit habang ini-start ang kotse. Ilang sandali pa ay nagsalita ito. A little fight is okay?
I think, natural ang tampuhan sa pagsasama, Fiona. Pero kung ikaw magiging asawa, worth it ang pag-inda. I don't know if you've noticed it, pero ang ganda mo kapag galit ka. Swerte ang mapapangasawa mo. Period. Naumid si Fiona at hindi makapagsalita ng halos 5 minuto. Nang sumagot siya, may konting pahinginig sa kanyang boses. Ang taas ng tingin mo sa akin. Di naman ako ganun kaimportante, no? Hindi ko mawari kung totoo ba yung pinagsasabi mo o pinapagaan mo lang yung loob ko. I don't lie. Nagkibit balikat si Quentin. Dapat lang na tumaas ang tingin mo sa sarili mo. Let's say you say yes to undeserving guys. Lumahi ka sa bahay ko. You belong to my household. Dapat lagi kang masaya. Salamat kung ganun. Okay na sana't lahat, ngunit dumagdag pa si Quentin. Lahat naman ng father figure gustong mapabuti ang inaalagaan nila. Napakorap si Fiona. Pero hindi nga sabi kita guardian. Masayang tumango si Quentin. Yes, I'm not. Put on your seatbelt. Asar na umiling si Fiona. Ayoko. Put it on. Wala kang ice cream mamayang hapunan. Napasinghap siya. Ano ko, bata? I will buy you chocolates too, sweetheart. Napabuga ng hangin si Fiona. Fine. Itiko mo yung bibig mo. Ikakabit ko na. True to his word, hindi na nagsalita si Quentin. Nagpatugtog ito ng love song habang nagmamaneho. Ilang segundo lang nagtanong ito. Gusto mo bang nakabox ng chocolate o nasa wrapper? Sumuko na lang si Fiona. Both. Okay. Nakuha pa ng lalaki na kumanta. Naiwan si Fiona na nakatingin sa mukha nito. Nag-aalala kung anong mangyayari sa susunod na mga araw. Makakaya niya bang itago ang nararamdaman, lalo na kung ganito ito sa kanya? Minsan ay para siyang nalulunod dahil sa pressure. Baka isang araw ay sasabog na siya dahil sa halo-halong emosyon. Kinabukasan ay wala si Quentin. Nauna na itong umalis para asikasuhin ang business na gusto nitong simulan. Naiwan si Fiona sa bahay kasama si Manang. Oh, anong problema? Tanong ni Manang noong maikwento niya si Miguel. Kung ako yan, matutuwa akong tunay. Noong kabataan ko, wala akong panahon sa pagbo-boyfriend dahil sa kakatrabaho. Yung una naging nobyo ko, pinakasalan ko agad nang mag-aya sa akin. Huli na noong nalaman kong lasinggero at mapanakit pala. Nakatali na ako sa gago. Kayo mga bata pa kayo. May panahon pa para humanap at pumili ng lalaking mapapangasawa. Magkasama pa rin ba kayo ngayon, Manang? Hindi na, syempre. May kinakasama na yung iba. Habang ako masaya na mag-isa. Ayos naman na. Yung mga anak ko. Sapat na to sa akin ganito. Sumubo ng mangga ang matanda. Maingay ngumuya habang nagpapatuloy. Sana lang hindi ako nagmadali, ano? Sana nag-usisa ako. Naghanap ng maigi. Siguro masaya pa ang buhay pag-aasawa ko kahit papaano kung iba ang naging asawa ko. Baka hindi pa ako nagkaroon ng masasamang alaala kasama ang mga anak ko. Kung hindi silang tatay nila. Minalas ako sa lalaki, Fiona. Hindi lahat ng unang relasyon umaayon sa magandang hantungan. Kailangang kilatisin ng maigang partner kasi sila yung potensyal na makakasama hanggang sa pagtanda. Kung uulitin lahat, Manang, at bibigyan ka ng pagkakataon na maging ibang ama ng anak mo, sino yon? Ay, gusto ko yung gaya ni Sir Quentin. Humalakhak ito. Kung dalaga lang ako, Fiona, sinasabi ko sa'yo, pupuntiryahin ko yang si Sir. Kahit na alam ko, hindi rin ako magwawagi sa puso niya. Tingin ko kahit sino ay walang chance dyan. Napakunot ang noo ni Fiona. Bakit naman ho? Di ko alam kung pansin mo. Si Quentin may pagka-weirdo kung iisipin. Paano ho? Nahihirapan siyang umintindi sa nararamdaman ng ibang tao. Ang normal para sa kanya, siguro kakaiba para sa atin. Matagal ko nang pinagsisilbihan ng batang yon, kaya maingat ako sa lahat ng galaw ko. Umiling ito konti. Yung maliit na bagay na dapat wala lang, binibigyan niya ng pahiwatig. At yung mga bagay na importante sa marami, hindi niya napapansin.
Nag-aalala siya na baka isipin mong pinipilit niyang palitan ng parents mo dyan sa puso mo. Pero hindi makita ni Quentin na hindi normal para sa karamihan ng makakita ng isang 28 anyos na lalaki na pilit gustong maging guardian ng isang 23 na dalaga. Saan ka nakarinig nun? Kaya nga po nalilito ako sa gusto niyang mangyari. Sang-ayon ni Fiona. Huminga ng malalim si Manang. Inihanda ni Fiona ang sarili at nakinig. Importante kay Quentin na magkaroon siya ng sariling pamilya, Fiona. Tayong mga tao, gusto makuha mga bagay na wala sa atin. Pera, kasikatan. Kay Quentin, gusto niyan sariling pamilya. Tignan mo, ang daming babae sa ibang bansa. Magaganda, matataas ang natapos. Pero, heto siya at single pa rin. Napalunok siya. Sabi niya sa akin kahapon, swerte ang lalaki mapapangasawa ko. Pero sa totoo lang, kabaliktaran ng iniisip ko. Naiinggit ako sa magiging girlfriend niya. Danas ko kung paano siya mag-alala at maglambing kahit papano. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko oras na makita ko siyang may pinopormahang ibang babae. Malulunod ako sa sariling dugo. Ibinaba ni Manang ang ulo at tumitig sa kanyang mga mata. Inaamin mo nang napamahal ka na nga kay Quentin. Tila nabuhusan ng tubig si Fiona. Aang-aangan niyang nilibot ang tingin sa paligid upang masigurong walang nakikinig. Manang! May kakaiba sa'yo kapag kaharap mo si Quentin, pansin ko. Babae rin ako. Minsan ko na rin ginustong mapansin ang taong mahal ko. Useless na kahit itanggi ko pa. Aniya sa isipan. Kaya bigong tumango si Fiona. Matagal-tagal na rin ho. Kaya pala. Minimemorize mo ang schedule ng pagtawag ni Quentin sa akin. Una sasabihin mo sa akin may practice ka. Pero oras na tumawag na si Sir, biglang nagbabago ang plano mo at sinasabi mong wala yung teacher. Dati lang ho yun, di na ngayon. O anong plano mo? Tumanggap ka ng manliligaw. Ang unfair sa lalaking yun kung paaasahin mo siya sa wala. Nanlamig ang daliri ni Fiona sa kamay. Uutal-utal na sabi niyang, yan din ang iniisip ko. Wala akong chance kay Quentin gaya ng, sabi niyo nga, hirap siyang umintindi ng nararamdaman ng iba. Ang komplikado pagdating sa kanya. Mas mabuting pagtuunan ko ng pansin si Miguel, Manang. Pag-isipan mo mabuti. Ayaw mo naman maging pangit ang unang karanasan mo sa isang relasyon, hindi ba? Opo. Buong araw ay hinintay ni Fiona si Quentin na mauwi. Pero gabi na, nang dumating ito, nakatulog na siya sa paghihintay. Kinabukasan, tumawag sa kanya si Miguel habang siya ay nagluluto ng almusal. Migs, bakit? Yung tungkol sa date natin, Fiona, tanong ko lang sana kung tutuloy tayo ngayong araw. Wala ka bang gagawing importante ngayon? Wala, Migs. Bakit? Anong plano? Tapos naman na si Fiona sa pag-a-apply niya para sa valid ID. Balak niya sana magpahinga at magluto buong araw saka magliwaliw kinakgabihan. Is that your date this evening? Itinuro pa ni Quentin ang telepono niya. Naka-loudspeaker kasi ito at nakapatong lang sa counter. Sir, good morning. Bati ni Miguel. Total free naman si Fiona ngayon. Gusto ko sanang mag-aquarium kami tapos manood ng sine. Oh, ayos ka ba dun, sweetheart? Namilog ang mga mata ni Fiona. Inabot niya ang telepono at umalis ng kusina. Napasinghap naman si Miguel sa kabilang linya. Sweetheart? 7 years si Quentin sa New York. Ganun kasi sila kumausap mga kasama nila sa bahay. Okay ako sa aquarium, Migs. Anong oras tayo magkikita? Natahimik saglit si Miguel. Ite-text ko ang address pero kung pwede, gusto sana kitang sunduin? Wag na. Ayaw ni Fiona na palalain lalo ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Lalo pat hindi mapigilan ang bibig ni Quentin. Mag-jeep na lang ako o taxi. Okay. Ibinaba ni Fiona ang tawag at hinarap si Quentin sa kusina. Ipinagpatuloy nito ang piniprito niyang spam. Sabi ko wag mo akong tawaging sweetheart, diba?
Asik niya. Sinasadya mo yata akong inisin eh. Binigyan siya ni Quintin na isang malabnaw na sulyap. Tinatawag kitang sweetheart lagi. Nasanay lang siguro ako. I won't do it again. Hindi kasi. Iniwas niya ang tingin. Kahit pa maging siya mismo, ayaw itong patigilin. Hindi kasi dapat basta-basta ka na lang nagtatapon ng endearment sa kahit na sino. Baka kung anong isipin ng iba. Like I said, I'm not a little girl. Hindi umimik si Quintin at nagpatuloy sa pagluluto. Nang matapos ito, hindi kumakain ng lalaki at umakyat sa silid. Kumabog ang dibdib ni Fiona. Iniisip na baka nagtatampo ito. Hinintay niyang lumabas ang lalaki. Kumatok rin siya pero walang sumagot. Dumating ang text ni Miguel. Gusto nito makipagkita ng 11:00. Ngunit ayaw namang umalis si Fiona habang iniisip na baka disappointed sa kanyang asta si Quintin. Maya-maya pa bumukas ang silid nito. Bihis na bihis ang lalaki na para bang may pupuntahang photoshoot. Suot din nito ang makinang na relo. Alam ni Fiona na hindi ito pala suot ng alahas. Lalabas ka ba? Bulalas niya. Payak na sagot ni Quintin. Bakit hindi ka pa nag-aayos? Ihahatid kita sa date mo. Tapos nun? May lakad ka ba pagkatapos? Usisa niya. Hindi mapalagay sa tila mag-audition bilang artista nitong outfit. Wala. Siguro mamamasyal ako. I don't know. Get dressed. Don't let your suitor wait. Himala at parang bumait yun bigla kay Miguel. Bumusangot si Fiona at halos padabog na pumasok sa sariling kwarto. Naligo siya at naglagay ng kolorete. Pagbaba niya, nagbabasa na ng magazine si Quintin. Kumain ka na ba? Tanong niya rito. Yes, kumain ka na dun. Hindi na siguro. Kikitain ko naman si Miguel, baka mag-aya din yun. Ibinaba ng lalaki ang binabasa. Napakainit sa labas. Breakfast is the most important meal of the day. Gusto mo bang mahimatay ka na lang bigla? Maya-maya niyan, igulat ko na lang. Buhat-buhat ka na ng lalaki mo pa uwi. Just eat kahit konti lang. Miguel is a friend, hindi siya lalaki lang. I know him well. If you say so, ihahanda ko lang yung kotse. Iniwas ni Fiona ang tingin at nag-focus sa sarili. Nilagyan niya ng konting laman ng tiyan. Baka mamaya kasi ay mag-aya ng pagkain si Miguel tapos wala siyang gana. Dala ang bag ay pumunta siya sa garahe. Natagpuan niyang nakasandal si Quintin sa kotse at nakapamulsa. Malalim ang iniisip at may kunot sa noo. Quintin, pagtawag niya. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo kung ayaw mo ako ihatid. I want to. Humugot ng hangin ng lalaki at unti-unti itong binuga. Tumalikod ito saka pumasok sa kotse habang pabulong na nagsalita. Gusto ko rin sumama sa date niyo. Lumapit si Fiona. Ha? Hindi ko narinig. Wala. I said you look good in that dress. Ngumiti siya. Thank you. Actually, marunong ako mag-drive. Gulat na nag-angat ng kilay si Quintin. Really? How? Payak na tumawa si Fiona. Secret. Gusto mo pagmaneho kita? Ilang sandali pa nakalampas ng gate ang sasakyan habang hawak ni Fiona ang manibela. Tanong muli ni Quintin. You sure you know how to drive? Oo naman. Pero para sa ikakalma ng puso mo, o siya hanggang doon lang tayo sa intersection, ayos ba? Good. Now put your seatbelt on. Naiiling na sinunod siya ni Fiona. Ilang segundo pa, sinimulan niya iharurot ang sasakyan. No! Tili ni Quintin na sinuklaan niya ng halakhak. Be careful. Don't worry, Quintin. Nung umalis ka, isa sa mga naging side hustle ko ang pangangarera. No. Umirap si Fiona at mas lalong binilisan ng biyahe. Nung magkalapitan ng posisyon nila ni Quintin, saka lang ito tumahan. You're not supposed to drive like that. Ang kotse ginagamit para mapabilis ang transportasyon. Iniisip mo ba ibabangga kita? No. Iniisip ko kung anong mangyayari sa'yo dito sa driver's seat. Ang sabi mo kanina, you race for extra money?
Suminghal si Quentin. Sinabihan ko si Manang na bigyan ka ng sapat na sustento every week. Is she not giving you enough money? Hindi mo kailangan na gawin na ganon. It's very dangerous. Ba't ka ba galit na galit dyan? Akala pa naman ni Fiona ay mamamangha ito sa kanya. Mukhang napahiya pa tuloy siya. Buhay ko naman to. Totoo nga ang sabi ni Manang. Mahirap intindihin tong si Quentin. I'm angry on behalf of your parents. Sa tingin mo ba matutuwa sila oras na may mangyari sa iyong masama? Namatay mga magulang mo sa isang aksidente. Fiona, how selfish are you to play with your life like this? Ang mga magulang mo, kahit na anong pag-iingat nila, may trahedya pa rin naganap. And yet there you are, doing this unwillingly. As if paglalaro lang ng ganito. Tumatawa ka pa talaga? Drag racing is not just about skills, Fiona. Sugal yun kung saan nakataya maging buhay o kaligtasan mo. Napatakip na mukha si Fiona. Kumalas ang luha mula sa kanyang mga mata na dahilan para mapasinghap siya na ilang beses. Heto na naman ang pakiramdam niya na tila nalulunod siya. Iniisip niyang concerned lang si Quentin, kaya ito galit. Pero may ibang rason pa pala ang lalaki. Are you crying? Gulat na tanong nito. Tumalim ang tingin ni Fiona sa kawalan. Hindi siya nagsalita at pinunasan ng mga mata. Napuwing lang ako. Ang bilis ng pagpapatakbo ko kanina. Then don't do it again. Mas lalong bumaba ang mood ni Fiona. Ayaw niyang tingnan man lang si Quentin. Nagtatambo ka ba sa akin? Oo. Huminga ng malalim si Quentin. Mamaya ka na magtampo. Give me the address first. Baka kanina pa tayo nawawala habang nagmamaneho ako. Ibinigay ni Fiona ang hinihingi nito bago inayos ang makeup niya na nagulo dahil sa luha. Was I too harsh? Hindi. Umirap siya. I'm sorry. Tumawa si Fiona. Walang problema. Narealize ko lang na kahit mga kaibigan ko, hindi nag-aalala sa akin. Kahit si Manang hindi nagsalita nung malaman niya nangangarera ako. Only you. Ikaw lang nagalit sa akin ng husto. Kung professional drag racer ka, wala akong problema dun. Pero part-time? Hindi ko maintindihan. Ipinapait mo ang sarili mo kay kamatayan? Part-time? Ganun? It's like you have a death wish or something. Suminghap si Fiona. Tama na, may iyak na ako ulit ngayon eh. Natigilan si Quentin. So you did cry earlier. Sabi mo napuwing ka lang. Hindi na importante yun. But it is. I hurt your feelings. Nagsasabi ka lang naman ng totoo. Truth hurts, ika nga. But I don't feel good. Umiling si Quentin. Knowing that I made you feel bad? Nadala lang ako na inis ko kanina. I don't hate you by the way. Ayoko lang doon sa ginawa mo. You could hurt yourself or other people oras na magkamali ka. Sorry. Gusto mo ba talaga maging professional drag racer someday? Hindi, ginawa ko lang yun para may libangan. You can read books, write poems, and solve Sudoku puzzles kung nabuburo ka. Gusto ko pa naman sana nabilhan ka ng sasakyan sa birthday mo. Pero ngayon nagdadalawang isip na ako. Gadget na lang ibibigay ko sa'yo. Maglaro ka ng online games. Delikado pala kapag na-bored ka. Nabura ang dilim sa puso ni Fiona. Hindi siya sumagot sa lalaki bagkos ay inon ang music ng sasakyan. Si Quentin lang ang lalaking kayang bumago sa mood niya ng napakabilis na sandali. Kaya siyang pasayahin at kaya siya nitong paiyakin. Kahit na para kay Quentin siguro isa lang siyang malapit na kaibigan. Sa huli, buong maghapong sinundan ni Quentin sina Migs at Fiona. Sabi pa nito, namamasya lang din daw siya at huwag siyang pansinin. As if naman kaya itong kalimutan ni Fiona kahit saglit. Fiona, may paraan ba para ma-enjoy natin yan si Quentin? Asar na tanong ni Miguel, kahit ito ay hindi nag-enjoy. Tuwing may bibilhin kasi siyang pagkain, laging tinatanong ni Quentin kung hindi ba allergic si Fiona. Kahit itong change of plan nila at nagpunta sa bar imbes na sa sinihan, hindi pinalagpas ng lalaki at talagang sumama pa. Nagsimulang uminom si Fiona.
Gusto sanang kalimutan saglit ang problema at mag-enjoy lang. Pero nariyan si Quentin sa kabilang mesa, kumakain ng calamares na para bang nagpunta ito ng bar para maghapunan. Ang daming babaeng nakapalibot sa kanya. Sana may matipuhan siya dyan para hindi na siya bumuntot sa atin. Naibagsak ni Fiona ng malakas ang baso. Hindi siya umimik kahit pa natigalgal si Miguel sa kanyang reaksyon. Uminom tayo. Ilang sandali lang ay nakarami na ng baso si Fiona. Nagumpisa itong magreklamo. Gusto mo rin bang magkaanak? Umayos-ayos ka. Baka mamaya niligawan mo lang ako dahil gusto mo rin maging guardian ko. Ha? Napahawak sa ulo si Miguel. Ang totoo niyan ay gusto niya lang masubukang jowain si Fiona. Dahil alam niyang wala pa itong nakakarelasyon. Fresh pa ito. Hindi pa nadudumihan ng kung sino. Uminom ka na lang. Ito pa oh. Sige. Pero nasa na yung lalaking yun? Nalingunan ni Fiona na may kausap na babae si Quentin. Mabilis na umusok ang tenga niya. Aba? Bago ito mapigilan ni Miguel, ay sumugod na ito sa kabilang table. Hoy ikaw, lumayo ka dyan. Ako lang ang pwedeng gawing anak-anakan yan. Tumigil ang musika. Sunod-sunod ang bulungan ng mga tao. Tama ba yung dinig ko? Oo, siya lang daw pwedeng anakan. Grabe no, ang mga babae ngayon natatapang na. But I like her style. Kung jowa niya yan, it's possible. Pero kung hindi, gagi, harassment ang tawag dyan. Napapahiyang yumuko si Miguel. Bahagyang nainis sa inasal ni Fiona. Muwi na tayo. Ang daming langaw na umaaligid sa'yo. At kayo, huwag na kayo umasa sa lalaking to. Gagawin niya lang kayong anak. Sigaw ni Fiona. Napatakip na lang na mukha si Miguel. Natigilan naman ng mga osyosero at osyosera. Teka, mali ata tayo na intindi. Siya daw yung anak. So siya yung anak-anakan, hindi aanakan? Kung ganyan kagwapo ang tatay-tatayan ko, siguro araw-araw din ako maglalasing. Tumayo si Quentin at kinarga si Fiona paalis. Sumugod si Miguel. Nakikinig din siya sa pinagsasabi ni Fiona. Ang gwapo-gwapo mo pero parang may saltik ka. May kulang ba sa akin? Hindi ka ba nalalakihan sa boobs ko kaya tinatawag pa rin akong bata? Hawakan mo, malaki to. Love, shut up, lasing ka lang. Pagpapatahan ni Quentin. Nag-init ang leeg ni Miguel dahil sa usapan ng dalawa. Dismayado siya kay Fiona. Pakiramdam niya ay naloko siya. Umalis na lamang siya at nagpa siyang wag nang tawagan ng babae kahit kailan. Nang maiwan si Quentin at Fiona nang sila lang, nakahinga ng maluwag ang lalaki. Well, look at that. Nawala na sa wakas ang lalaki mo. Sino lalaki? Ikaw lang ang lalaki ko. Pahirapan ang ginawang naging biyahe pa uwi. Tulog na si Manang at si Quentin lang ang pwedeng mag-ayos kay Fiona. Tumayo ka, hihilamusan kita. Sumeryoso ang titig ni Fiona. Bakit hindi mo ako magustuhan? Bakit ka obsessed ka maging guardian ko? Kapag naging boyfriend kita, pareho lang naman yun ah. Napalunok si Quentin. You're just drunk. Hindi ako lasing. Pag-iyak nito. Uminom lang ako para may lakas ako ng loob na magreklamo. Mahal kita. Sobra. Pero binibwisit ako ng kag-guardian mo sa akin. Laking gulat ni Quentin nang tumalon si Fiona at yumapos sa kanyang leeg. Dumampi ang labi nito sa kanyang nakabukas na bibig. Mabilis ang ginawang paghalik ng babae pero ramdam ni Quentin ang paglandas ng dila nito sa kanyang pang-ibabang labi. Nakakapanindig balahibo. Nakakakiliti. Fiona, pagsisisihan mo ito bukas. Napahawak sa bibig si Quentin. Hindi alam ang susunod na gagawin. Bakit naman? Hindi ko ito magagawa kapag nasa buong katinuan ako. Nilalabag mo. Ang gusto ko sa tuwing pinipilit mo na ako maging guardian kita. But ayaw mo. Ngayong ikaw ang naiipit. Hindi maganda sa pakiramdam, di ba? Nakakasakal, di ba? Dahil sa'yo hindi ako makahinga na maayos sa bahay na to. Pwede ka namang umalis eh.
Suhestyon ni Quentin. May fresh air sa bundok. Pwede sila mag-outing at makapag-usap na maayos doon. Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Fiona sa narinig. Nawala ang kalasingan sa sistema nito. Nagtanga si Quentin. Anong problema? Bumulong si Fiona. Gusto ko talagang pagsisihan yung araw na nakilala kita, Quentin. Napaiwas ng tingin ng lalaki. Halos mabingi sa sinabi nito. May problema ba sa sinabi ko? Tanong niya sa isipan. Fiona. Alis! Galit na sigaw ng dalaga. Maya-maya ay umiyak na ito. Alis ka muna, sabi. Papasok na lang ako ng kwarto? Ayoko, hindi pwede. Baka di ko mapigilan ng sarili ko lumuhod sa harap mo at magmakaawa sa kakapiranggot na atensyon. Sanay ka naman nakalimutan ako, di ba? Alis, sabi. Fiona. Bigong umatras si Quentin hanggang sa pintuan ng bahay. Wala na siyang nagawa kundi hayaan mo nang pahupain ang init ng ulo ng babae. Inilabas niya ang telepono at idinaya lang numero ni Brian. Oh, Quentin, anong ginagawa mo? 12:00 na ng gabi. Huminga muna siya ng malalim bago sumagot. Brian, kailangan ko ng kausap. Quentin, calm down. Anong meron? Pinaupo ni Brian ang balisang kaibigan sa sofa na makarating ito. Bahagyapang namumutla ang labi ni Quentin. Brian, she confessed. Si Fiona gusto niya raw ako. Nakahinga siya ng maluwag. Matagal ng problema ni Quentin itong si Fiona. Kahit hindi niya pa ito nakikita, alam niyang malaki ang impact ng batang ito sa kaibigan niya. Madalas kapag nag-uusap sila, bukang bibig nito ang pangalang yun. Goods, buddy. Ox ka na sa alaga mo. Kaya pa ka ba pumunta sa akin sa ganitong oras para ipagyabang na tinanggap ka na ng adoptive daughter mo, ha? Pabirong dugtong niya sa isip. Umiling si Quentin. Malungkot sa kabila ng balita. She doesn't want to be my adoptive daughter. Pero sabi niya, di ba gusto ka niya? Buddy, naguguluhan ako. Halos bumuo ang question mark sa noo ni Brian. She doesn't just like me. She loves me. Hinalikan niya ako. Quentin, hindi normal yan para sa isang 3 years old. Naalarmang sabi niya. Umuwang ang bibig ni Quentin. She's 23 years old, hindi 3 years old, Brian. Ha? Anong 23? Nagkandabulol si Brian dahil sa gulat. All this time, hindi pala bata si Fiona? Dinuro niya ang kaibigan. You said you'll take her out. You said you called her dear, sweetheart, and love. Yes. Kumurap si Quentin. Sabi mo nga sa akin dati, para mapalapit sa akin si Fiona, kailangan kong gumamit ng endearments. I did. Sinasabi niya lagi na ayaw niya pero namumula naman siya maya-maya. I think she secretly likes it. Diyos ko, Quentin. Sabi ko, effective yun sa mga bata. Hindi na bata ang 23 years old. But she's young. She can still be called sweetheart, love, and my dear. Kaya nahulog sa'yo yung babae. Diyos ko ka talaga. Kakamot-kamot ang ulong nagpabalik-balik ng lakad si Brian sa harap ng kaibigan. O anong ginawa mo nung umamin siya? Ba't ka nandito? I'm here because I don't know what to do. Tinulak niya ako paalis. At umiiyak siya. Ayoko makita yun. It hurts me by extension. I said something I didn't mean. May hinalang namumuo sa utak ni Brian pero nagtiwala siya sa kaibigan. Sabihin mo, what did you tell her? Sabi ko kung nahihirapan siyang huminga. Kung pakiramdam niya ay nalulunod siya sa bahay, pwede siyang umalis. Umiling si Quentin. Binibigyan ko lang naman siya ng advice eh. Kung pressured siya, pwede ko naman siyang samahang mag-hike sa bundok para mag-unwind. Hindi ko lang alam kung ba't siya nagalit lalo at pinaalis ako. Pupusta ako ng 20. Hindi mo sinabi ang rason kung ba't mo siya sinabihang umalis, no? Nagkibit balikat si Quentin. Hindi ko maalala. She was too angry. Aligagarin ako kung anong gagawin. After she kissed me, nablangko na ang utak ko.
I couldn't remember anything else. Napahilamos ng palad sa mukha si Brian. Kauuwi niya lang ng Pinas. Ito agad ang bubungad sa kanya. Niwala pa siyang 2 linggo dito. Quentin, hear me out. May itatanong ako and this is important. What do you feel about Fiona? I want to be her guardian. Tumirik ang mga mata ni Brian dahil sa matinding inis. God damn it, Quentin. Hindi makakarating kahit saan yung paglipad mo na yan. Did you like her? Did you like the kiss or not? Ibinaon ng lalaki ang ulo sa mga kamay. I like it so much. But I have to refrain kissing her back. At bakit? Bakit sa tingin mo hindi dapat? She already said she loves you, buddy. Nagigilty ako, Brian. I said to myself when she was 16 that I will protect her from harm. Ako ang magiging tagabantay niya at walang mali siyang pagtulong ko sa kanya. I don't know what changed. Nagbago ang lahat nung mag-19 siya. Tila may kumatok sa puso ni Brian. Umupo siya sa katabi na upuan ng kaibigan. So napansin mo na noon pa man. Ikwento mo sa akin. Dumaing si Quentin. Ang hirap iwasan. She's energetic. Napaka-talkative niya. Prangka rin siya and she's so beautiful. Lahat ng sinabi ko patungkol sa pagiging guardian niya, binabanggit ko lang yun para paalalahanan ng sarili ko na mali ang magkagusto sa kanya. Don't you think it's taboo? Hindi normal? Napahilamos ng palad si Brian sa narinig. Ba't mo naman naisip yan? Ilang taon na agwat nyo? Alam mo, ang bata-bata mo pa pero parang matanda na yung utak mo. You're not giving Fiona the credit. Ikaw lang bang pwedeng magdesisyon na bawal talagang maging kayong dalawa? You like her. Klarong-klaro sa bawat galaw mo. Minsan nga napapaisip ako kung normal pa ba ang atensyon na binibigay mo sa Fiona na yan. Noong nasa New York pa tayo. Ayaw mo ipakita ang picture niya. See? Malayo ka pa lang, napaka-possessive mo na. She's an adult, Quentin. Tama na ang kakaisip mo na immature siya at dapat nadiktahan. Ako yung unang nangako na hindi ako magkakagusto sa kanya, Brian. Turns out, kakainin ko lang pala pabalik ang sinabi ko noon. Iiling-iling na humarap si Quentin sa kisame. I'm so confused. What am I going to do? Umiling siya. Si Manang naman talaga nag-alaga sa kanya. Wala kang karapatan na akuin ang pagiging guardian sa buhay ni Fiona, Quentin. Naging marahas ang ekspresyon ni Brian habang nagsasalita. Let's say, kikitain ko si Fiona ngayon at niligawan ko siya. I will treat her properly since ayaw mo pala na maging kayo. Sisiguraduhin ko na uuwi sa kasalan ng relasyon namin. She will be married to me. Magkakaanak kami. Kukunin kitang ninong. Dilat na dilat ang mga mata ni Quentin at ni ayaw halos na kumurap. Umuwang ang labi nito para sumagot pero ang mga mata ni Brian ay nasa kamao nitong halos magputukan na ang ugat. Don't answer. Kitang-kita ka ang sagot sa reaksyon ng katawan mo. Salita pa lang ito, pero namumula na yung mata mo at halos gusto mo na akong suntukin. Mariing pumikit si Quentin. Gustong magbingi-bingihan pero alam ni Brian na nakikinig ito. Buddy, you have it easy, you know? Mahal ka na ni Fiona. Hindi ba't mas maganda kung ikaw magiging boyfriend niya? You will care for her, love her, and protect her. Eventually, you two will get married and then... Ngumisi si Quentin. And then, nothing. Kasi hindi ko kayang bumuo ng bata. Money? Luho? Anong may bibigay ko? Quentin, napag-uusapan naman yan. Umiling lang ito. Let me stay for the night. Kailangan namin kumalma pareho. Fine, if that's what you want. Nang makauwi si Quentin kinaumagahan, bumungad sa kanya ang mukha na nag-aalalang si Manang. Quentin, umalis si Fiona. Dinala niya lahat ng gamit niya. Ano ba nangyari kagabi? Tila umiikot ang paligid para kay Quentin. Iniwasan niya si Manang at isa-isang binuksan lahat ng silid sa bahay. Wala ang babae. Quentin, tama na. Ba't mo binubuksan ang bawat cabinet sa kusina? Hindi naman magkakasya si Fiona dyan. Tila napapasong binitawan niya ang lalagyan at patakbong umalis ng bahay. I will file a missing report. Manang,
Kentin, nag-text siya sa akin, nagpapaalam. Hindi ito missing person, nak. Kusa siyang umalis. Ano ba nangyari? Why is she doing this? Naluluhang napaupo si Kentin sa sala. Mag-uusap pa dapat kami ngayon. I was about to tell her something, Manang. I just realized it all. Bakit hindi niya ako hinintay na makauwi? Binasag ng mayordoma ang kanyang pagmumukmok. 7 taon, Kentin. Hinintay ka rin niyang umuwi dito sa bahay na to. Baka panahon na rin para bumuo siya ng sariling tahanan nang wala ka. No. Tumayo ang lalaki. Hahanapin ko siya. Umalis siya ng galit sa akin. Magpapaliwanag ako. I will apologize properly, Manang. Manang, mahal ko si Fiona. Hindi siya dapat umalis. Napasa po ng noo ang matanda. Diyos ko naman, mga bata kayo, oo. Ayan, taguan pa ng nararamdaman. Ngayon iiyak kayo dahil sa sakit. Ibinuhos ni Kentin ng 3 linggo sa paghahanap kay Fiona. Kahit ang mga kaibigan ng babae ay walang alam kung saan ito nagpunta. Nawawala na ng pag-asa si Kentin. Bigla namang nagpadala ng mensahe si Brian makalipas ng 1.5 buwan. Buddy, this is the chance. Hindi pa kita nakitang maging baliw na baliw sa babae. Now I know the reason. Nasa ibaba ang address kung saan ko nahanap si Fiona. Call me when you get there. Namilog ang mga mata ni Kentin. Nasa Kuwait si Fiona? Mabilis siyang nag-ayos at naghanda sa kanilang muling pagkikita. Hindi nag-ayos si Fiona at dumiretso sa pamilihan. Mag-iisang buwan na siya sa Kuwait at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya masanay-sanay sa pagkain dito. Pero aaminin niya, napakalaki ng Kuwaiti dinar kaysa sa peso. Kung ipapadala sa Pilipinas ang kanyang sweldo, malaki-laki rin. Hindi pa rin siya napapalagay. Nariyan ang takot at kaba sa pang-araw-araw niya dahil sa hindi pamilyar na bansa pero ayaw naman ni Fiona umuwi. I'm going to get this one. Thank you. Namimili siya ng damit na maisusuot. Yung akma sa lugar at hindi malaturista tingnan. Kinailangan niya makibagay sa nakasanayan dito. Are you Miss Fiona Laranya? Tanong ng isang lalaki sa kanyang likuran. Umugong ang matinis na static sound mula sa speaker sa bawat sulok ng mall. Sumunod naman ang tinig ng isang babae. Miss Fiona Laranya? Paging Miss Fiona Laranya? Please proceed at the information desk. Sumenyas ang gwardya na sumunod siya. Mukhang ituturo nito kung saan ang direksyon. Nang makaharap niya ang isang silid, lamang ang takot kaysa sa kuryosidad sa kanyang dibdib. Get inside, sabi ng gwardya. Nang bumukas ang pinto, bumungad kay Fiona ang pagod na itsura ng isang pamilyar na lalaki. Sunod-sunod ang ginawa niyang paglanghap ng hangin. Pinipigilan ang pagtulo ng luha, dulot ng samot-saring emosyon. Sa huli, siya na mismo lumapit kay Kentin at yumakap dito. Bakit ka nandito? Akala ko ba pwede na akong umalis? Ibinaon ni Kentin ang mukha niya sa kanyang leeg. Malalim ang bawat paghinga nito. Pwede nga, pero hindi ko naman sinabing magpunta ka na ibang bansa. Sa susunod na galit ka sa akin, may mall naman sa lugar natin, Fiona. Itinulak niya ito ng bahagya. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Gusto mo ba rito? Nagustuhan mo ba magtrabaho sa lugar na to? Usig ni Kentin. Determinado at gusto ng kasagutan. Umiling ng bahagya si Fiona. Namayat na ako rito. Hindi ako sanay sa pagkain. Naninibago na rin ako sa lugar. Itatanong ko ulit at huli na to, Kentin. Bakit ka nandito? Tumawid ng tayo ang lalaki. Masaya sa naging sagot niya kanina. Sinusundo kita. Sa Pilipinas ka na magtrabaho, Fiona. Doon masisigurado kung ligtas ka at nakakakain ng maayos. Di na rin kailangan mag-aral ng ibang lingwahe. At bakit concern na concern ka sa akin? Kung nagigilty ka sa pagtanggi mo, walang problema yon. Actually, kailangan ko rin to eh. Ang malayo sa'yo. Para makamove on na ako. Natigilan si Fiona sa pagsasalita nang maramdaman ng pagtulo ng mainit na luha sa kanyang kamay. Fiona, I was wrong. Dulot ng pagod at walang saktong tulog,
ay hindi mailarawan ni Quintin ang nararamdaman. Gayunpaman, hindi siya nagsisisi na dumayo siya sa ibang lugar upang hanapin ang dalaga. Lalo pat nalaman niyang hindi naman pala ito masaya sa ibang bansa. Bakit ka umiiyak? Teka, kumain ka na ba? Umiling ito bago idinantay ang ulo sa balikat ni Fiona. I'm sorry, okay? I love you so much. Hindi ako mag-iinasong hahabol sa iyo hanggang dito kung di kita mahal. Fiona, we've been through a lot. Umuwi na tayo. Masyado ka nang napalayo sa amin ni Manang. Paano mo ako nahanap? Hinigpitan niya ang hawak sa likod ni Quintin. May nakapagsabi sa'yo? I gave Brian your picture para tulungan niya ako mahanap ka. It took him a month. Nakarating ako kanina lang. Pero nawala ang cellphone ko. Pumunta ako ng mall para bumili sana ng bago tapos naisip ko, paano kung nandito ka rin? Nagbabaka sakali lang ako. Pinakita ko sa mga gwardya ang larawan mo and here you are. Naluluhang tumango si Fiona. Paano kung bumalik nga ako ng Pilipinas? Ano mangyayari sa atin? Ano ba ako sa'yo? Sasagot na sana si Quintin nang biglang tinampal-tampal ni Fiona ang balikat niya. Ayoko na maging anak-anakan mo kung anong ideyang nasa utak mo ngayon. Ayoko niyan. Hindi ganyang uri ng pagmamahal ang gusto kong maranasan mula sa'yo. I was about to say, I want to be your lover. Lumunok siya na makailang ulit. Totoo ba yan? O sinasabi mo lang yan para umuwi ako? Kakaamin ko lang na baliw ako sa'yo pero heto ka't pinagdududahan ang intensyon ko. Kumurap si Quintin. I want to kiss you right now to prove myself. Pero ayokong pandilihan mo ang amoy ko. Hindi pa ako nakakaligo ngayong araw, Fiona. Hindi mapigilan ni Fiona na mangulit. What am I, Quintin? Ano ako sa'yo? Huminga ng malalim ang lalaki. Bumakas na sa wakas ang ngiti nito. Bagay na nabura mula noong umalis si Fiona. Maingat niyang sinabi na, You're not a daughter, Fiona. You're my lover, the one and only. Nakaramdam ng kaginhawaan sa wakas si Fiona. Nawala na ang batong nakabaon sa puso niya. Napalitan ng saya at pasasalamat. You're my one and only too, Quintin. Hindi na napigilan ng lalaki na kantilan siya ng halik sa labi. Then I'm a very lucky man. Pasensya na sa pagwawala ko nung lasing ako. Mali ako ron. Tapos na yung sweetheart. Sagot ni Quintin. Magkasamang binagtas ng dalawa ang mall upang mahanap ang iilang bagay na kakailanganin ni Quintin. Si Fiona naman ay humuhugot ng lakas ng loob. Mukhang nagsisimula na ang bagong yugto ng buhay niya. Napangiti siya habang iniisip ang reaksyon ni Manang sa kanilang pag-uwi. Paglapag ng eroplano ay dumiretso agad si Fiona at Quintin sa bahay. Papasok pa lamang ng sala, matunog na pangangaral ni Manang agad ang nabungaran nila. Ang gara niyong magtampuhan talagang sa Kuwait pa. Gusto ni Fiona na hinahabol Manang. At talagang naghabol ka rin no? Pangungwisyo ng matanda. Ngumisilang si Quintin. Ganyan pagmahal, hindi pinapakawalan. Miski si Manang ay napangiti. Anong balak niyo nito? Gusto ko pa magtrabaho. Nagpahinga si Fiona sa sofa. Work with me. Magbubukas ako ng bakery para may pagkaabalahan ka. Tinapik ni Quintin ang kanyang muka. There's Brian, you have to meet him too. Magpasalamat tayo sa kanya. Tumango ang babae bago hinayaan ang sariling matulog sa sofa. Nang maalimpungatan siya, natagpuan niya ang sariling nasa kwarto na. Mukhang kinarga siya ni Quintin papunta ng silid. Ang lalaki ay nakapaibabaw pa rin sa kanya. Kakatapos lang siyang ayusin sa paghiga. Anong ginagawa mo? Tanong ni Fiona. Inaayos ko lang yung pagkakahiga mo, magkaka-stiff neck ka. Kumurap siya at inobserbahan ng lalaki. Quintin, am I an adoptive daughter? Pabirong asar niya rito. Hindi, I swear to God. Na-misinterpret ko lang nararamdaman ko para sa'yo. I've always wanted you. Prove it. Sabi nga nila,
Action speaks louder than words. Nataranta ang lalaki nang maintindihan niya ang ibig sabihin. Fiona, sigurado ka ba dyan? Bakit? Nasa legal age na ako at boyfriend kita. Hindi ba ako pwedeng humingi sa'yo? Isinandal ni Quentin ang ulo sa leeg niya. Maingat na hinalikan nito ang kanyang dibdib. You're so aggressive. Gusto mo ba? Baliw lang ang hihindi sa'yo, Fiona. Sa labas ng silid, kararating lang ni Manang. Aayain niya sanang kumain ng mga amo. Sir, ma'am? Walang narinig na tugon ng matanda. Nung gabing iyon, mag-isa na lamang siyang naghapunan. Ang hindi niya alam ay nagsalo na ang dalawa sa isang mainit na dessert sa loob ng silid. Lumipas ang 2 buwan saka lamang na-meet sa wakas ni Fiona si Brian. Kakauwi lamang nito mula sa isang business trip. You are Fiona Laranya, right? Magka-height lang sila. Moreno din ito at medyo mahaba ang buhok. Napangiti si Fiona. Brian Sandoval, maraming naikwento si Quentin tungkol sa'yo. Dapat lang, magkababata kami. I do private investigatory work. Heto ang card ko, call me when you need me. Brian, binibigyan mo ng number ang mapapangasawa ko in my presence? Ang gaspang mo naman. Panimula ni Quentin mula sa likurang banda ng shop. Nagbukas ng 2 ng bakery na imamanage naman ni Fiona. May pagkakaabalahan na ang babae. Niyakap ni Brian ang balikat niya. The wedding is 2 months from now, Fiona. Kung nagdadalawang isip ka, narito ako. Piss off. Tugon ni Quentin. Hindi nagtagal at nabura ang ngiti ni Fiona. Naduwal siya. Tumigil ang asaran ng magkaibigan. Aligagang inalalayan ni Quentin ang babae habang si Brian ay naghahanap ng basahan. Darling, what's the problem? Talagang nasuka siya nung niyakap ko, Quentin. Grabe. Ang loyal naman talaga nito mapapangasawa mo. Umiling si Fiona. Tinampal niya si Brian. Nakakahilo yung amoy mo. Ha? Ngumuwi ang lalaki. Natapunan ako ng konting kare-kare habang kumakain kanina. Pinunasan ko pero natutuwal ka sa kare-kare? Bumagsak ang panga ni Quentin. Pero kinakain mo naman dish na yon. Ngayon lang to. Di ko alam. Nagiging mapili na ako sa pagkain lately. Mabilis ako magsuka kapag may kakaibang amoy. Bumusangot si Fiona. Sa tingin mo may sakit ako? Sumeryoso ng tingin si Brian. Nagmamadali itong umalis. I'll be right back. Close the shop muna, Fiona. Sumunod si Quentin. Sasabay na ako sa pag-alis. Nagpapabili siya ng pinya. Nagkahiwalay rin sila pagdating sa pinto. Nang makabalik si Brian, dali-dali nitong pinapasok si Fiona sa loob ng banyo, kasabay ang iilang plastic at lalagyang karton habang wala pa si Quentin. Use it. Pregnancy test. Pero si Quentin, naniniwala ka naman sa himala, di ba? Fiona, kung may laman, isipin mo kung gaano kasaya si Quentin. Namula ang gilid ng mga mata ng babae. I want him to be happy. Iilang buwan pa lang matapos simulan ni Quentin ang pag-inom ng gamot na makakatulong sa testosterone hormones sa sperm production ng isang lalaki, isa yun sa mga pwedeng subukan ng mga lalaking baog. Talaga bang gumana na ito? Excited si Fiona na malaman. Napanatag si Brian na pumasok na ang babae. Anong meron? Tanong ni Quentin na kababalik lang. Nakabili na ito ng prutas. Fiona, di ba gusto mo ng pinya? Mamaya na, Quentin. Binilhan ko siya ng gamot. Nagtagal ng halos 1 oras si Fiona sa banyo. Nagtataka na si Quentin at nag-aalala at halos sapukin na ang kaibigan. Baka kung anong pinainom mo sa kanya. Bud, kalma. Kalma mo mukha mo. Pag si Fiona, naputol ang usapan ng bumukas ang pinto. Quentin, bulong ng babae. Sweetheart, what's wrong? Isinuksok ni Fiona ang ilang strip ng pregnancy test sa palad ni Quentin. Sumilip si Brian mula sa gilid at napasigaw ng, Thank God! Nanginginig na bigkas ni Quentin. Fiona,
Hindi na tayo hahanap ng ibang paraan. Nagawa natin. Niyakap ni Quintin si Fiona. Sweetheart, nakabuo tayo. Halos tumagos sa magkabilang tenga ang ngiti niya. Nagpasalamat siya kay Brian saka nagtanong, paano mo nalaman? May kapatid akong babae. Naalala kung paano siya magbuntis. Simpleng sagot nito. Congratulations to the both of you. Naniniwala na si Brian na basta ba't sumubok lang ng buong tiwala sa Diyos ay kakaawaan din sila. This miracle is because of you. I will protect you and our baby with my life. Taimtim na pangako ni Quintin. Tumango si Fiona sa pagitan ng pagpupunas ng luha. I know you will. Pareho tayong naulilan ng mga magulang natin noon. Bubuo tayo ng sarili nating pamilya ngayon. Thank you for giving me home, Quintin. Umatras si Brian at nag-iwas ng tingin. O siya, sige kayo na. Mailang ka, Brian. Sumili ang ngiti sa labi ni Fiona. Pag ikaw in love, baka kulang gumapang ka sa putik. Kontento na ako maging ninong ng baby nyo. Allergic ako sa pag-ibig. Ingat sa pananalita. Baka kainin mo rin niya pabalik. Tumitig si Quintin kay Fiona. Look what happened to me. Love works in mysterious ways, Quintin. Anang babae. Gatong niya pabalik sa fiancé. God helped us, Fiona. And we are all blessed. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Not a Daughter, but a Lover. Written by Eileen Suarez. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!